yun nga, isa-isa nagpapagawa. Pagkatapos ito pa yung isang good news nung tuntua siya. Actually, siya, police siya, naka-assign sa may parting north. Yan, naka-assign siya doon. H2O yung predator niya. Tapos nag-message siya sa akin, tuntua siya, ewan ko nasa YouTube siya. Sabi niya, sir, ang ganda ng airgun ko, ay nakakapanibago, nababaguhan ako. Grabe yung lakas. Tapos siya, hindi naman yung as in malakas talagang ibig sabihin baliwala sa kanya, parang predator ko. Akala mo hindi siya malakas kasi yung silencer niya mataba. Tapos ayun nga, maririnig mo lumalagapak doon sa malayo. Ginagamit ko sa pag-target. So ayun, sabi niya yung una nag-order siya sa akin ng una niyang kinuha sa akin, conversion set nun. So ginawa ko siya ng plenum. Hindi pa plenum, offset para doon. Kasi yung H2O kasi yung firing pin, malaki siya, bilog na yun yung nakasuot sa kanya, hindi kagaya sa mini predator na yung dulo is kasya na yung regulator, pwede mo na kagad siya i-regulate. Yun hindi, kasi malaki yung dulo na yung output niya papunta sa tangke, malaki, tapos may adapter siya. Ngayon, ginawa ko doon, pinadalhan ko nga siya ng conversion set noon. Pagkatapos yun, since wala sa akin yung unit, ang ginawa niya doon, walang thread yung sa mukha na, kasi sabi ko, hindi ko sir kabisado yung sukat talaga niya. At saka kahit kabisado ko yan, hindi ko pwedeng magawa ng maayos kasi medyo pino yung thread 1/2. Lang siya 1.5 yung thread pitch niya. So medyo fine yan. Ginawan ko lang nung itinama ko lang yung kwan at sabi ko sa kanya, patredan mo na lang ng 1.5 dyan sa inyo na para maitama doon sa para ma-shoot talaga na maigi. Kailangan sakto yung thread. Yun nagawa naman. Tapos sabi niya nung may kabit, sir, okay na, maganda na kasi regulated na hindi siya regulated dati. So sabi niya, okay na sir, Tapos nakita nga niya yung video kong isa. Sir, ano pang gagawin ko rito para palakasin pa? Parang hindi pa siya kontento. Paano sir ang gagawin? Sir, kailangan talaga, nakikita mo dyan sa video natin, may power plenum talaga. Sige sir, gawan mo ko ng power plenum. Ginawa ko siya ng power plenum. Yun na nga. Sir, nakakapanibago, ganyan. Papasalamat naman ako kasi nakagawa ako ng mabuti sa kanya. Although, may bayad naman yon, pero nagpapasalamat pa rin siya sa akin. Kung tutuusin, binayaran niya na yun. Para bang wala siyang dapat pagpasalamat sa akin kasi ginawa ko lang naman yung trabaho ko. So, doon sa mga bagay na yon, hindi ko siya pinupost o kaya hindi ako naggagawa ng video para doon. Pero since ngayon, yun nga, naka-receive ako nung ganong comment kasi para bang nagkaroon siya ng trauma doon sa unit. Siyempre, hindi biro ang pera na pinambibili natin yan. Pinaghirapan yan. Saka hindi siya basta lang na yung iba, naghihintay ng taon. Halos 1 taon para maipon yun. Naghihintay ng 13 month, naghihintay ng bonus. May mga bonus para makabili. Yung iba, ginagamit yung 13 month niya para makabili niyan. Tapos yung iba ay bonus na nakakabili na kung tutuusin para dapat yun sa pamilya pero hinahati niya. Kaya yung iba, ang nangyayari, 2 13 month pinagsasama niya, ibig sabihin nun 2 taon yun bago makabili ng airgun. Ngayon, since
nandito na at yun nakabili na siya, tapos matagal nang inipon, matagal nang hinintay, tapos ganun yung darating sa kanya. Yan naman po ay, yun nga yung sasabi ko, etong area na to, yung predator na to, meron talaga siyang chance na lumakas, lumanda, talaga lang yung weight, ayun yung ano na natin, medyo hindi na, ang ginagawa ko dyan is yung magaan na tangke na lang yung nilalagay ko, tapos dapat lang dyan talagang maayos yung barrel, kasi madidismaya ka pag hindi okay yung barrel. So kagaya nito, ito same with H2O, ayan, ganito yung ginawa ko sa kanya. Kung mapapansin nyo, ginawa ko siya ng offset, tapos ito yung power plenum niya, then regulator, sinukat ko na lang yan, at saka pinatama ko na lang para yung tank hindi siya mas mahaba kaysa dito. Tapos ang ginawa ko dyan, para nilagyan ko talaga ng space, kailangan magkaroon ng space yung tank at saka yung silencer. Paglalagay ka pa ng barrel extension hanggang dito, so mahaba pa rin siya, mahaba pa rin. Ang maganda rito, hindi tayo nagputol ng barrel, hindi natin yan ginalaw, tapos andito yung silencer niya na yun pa rin, asin yun pa rin. Ang ginawa natin, pinatama natin yung ating i-adapt, yun yung para bang ano yan, sinunod natin as a reference etong length nya, ayan. Tapos yan nga, meron na naman siyang rail na guhita na yung rail nya. Tapos ito yung adjuster nya ng nanon, kung mapapansin nyo, halos minimum pa, pero halos okay na yan. Magdadagdag na lang siya ng power dyan. Nag-set din ako sa may bandang firing pin. Nilagyan ko ng hangin ng halos 1 linggo para ano natin, observe natin na wala talagang singaw. Kasi maraming adaption to. Una, itong adaption ng offset, then adaption para dito sa kanyang power plenum, then dito sa kanyang regulator, tapos yung tank pa. So ilang o-ring meron yan? 1, 2, 3, 4 dito pa lang 4 na. So ayun, mabuti at nandito pa to, kakalas-kalasin ko na siya. Tama-tama, babasa ko yung comment na nandun. Sabi nga niya, hindi naman daw sa naninira siya, pero ganun yung na-experience niya. Ramdam ko siya, ramdam ko yung ibig niyang sabihin. Kaya nga po nag-vlog ako para dito. So yung may mga ganitong unit, huwag niyong isipin na nagkamali kayo ng kasi nandyan na yan eh. Mas maswerte kayo sa ilang mga Pilipino, sa ilang mga kasama nating air gunner, at nakabili kayo ng kahit ganito na unit. May pag-asa naman po yan na talagang maging kontento ka. Kagaya na ito po ay wala ng hangin, tinanggalan ko na kasi babaklasin ko na nga ito eh. To check na sure ka na wala ng hangin, ito ibababa mong ganun, yan, itinutulak mo yung firing pin yan para bumukas, so wala na siyang hangin, yan, pwede mo na siyang kalabitin. Ayan. So yun, ganun siya, so medyo malakas na. Kung gusto mong dagdagan yan dito, nasa minimum pa yan, yan, maririnig mo talaga sa kanya yung power niya doon sa paghampas niya, pagpukpok niya. Kaya kung makikita niya, yung sabi ko nga sa inyo, yung inyong air gun, ganun ninyo, itulak niyan, ayan, diba? Bukas siya talaga. Yung normal niya, nakapatong lang siya, ganito. Nakapatong lang siya sa dulo ng firing pin.
So pag ginanon mo yan, bukas na yan. So ito, makikita nyo, okay na siya. Ayan. So ayan. So okay na siya. Yun yung nung makita ito ng may-ari niya, kasi sa akin, palibasa marami na akong nahawakan na airgun at yung mga PCP sa ngayon. Yung mga ganito, tapos yung mga PCP buo yung receiver, yung mga kagaya ng meron rin tayong nagawa niyan, yung The Priest, yung RTI, nagawa na tayo niyan. Nasubukan na natin yung power niya, wala akong masabi sa power nun, malakas talaga, tsaka very accurate. Yun nga lang, medyo mahal yun compare dito sa mga ganito. Pagkagawa ng ganito, palibasa, sasawa na ako yung at saka siyempre pinag-isipan ko yan kung paano yung gagawin ko dyan bago ko gawin. Hindi po pwede yung ididiretsuhin mo lang yung ano niya, hindi po pwede kasi magkakaroon ka ng problema sa clearance ng barrel at saka doon sa ano. Okay lang yun kung mag-a-add ka ng barrel, ipahabain mo or maglalagay ka ng barrel extension para nandun sa dulo, pero medyo mahaba na yun. Ito lang ilang ano na to, parang nasa kasama tong bat nya ay nasa 3 feet na siya. Oo nga, parang gano'n, nasa 3 feet na yung haba niya. So 3 feet 1 meter na yon. So gano'n na yung haba, kaya hindi. So yung mga yung mga nakabili ng ganito, yung mga nagkaroon mayroong ganito, wag kayong masyadong madismaya. Yan naman po ay maiko-correct, maitatama, at saka kapag naman po siya ay naayos, mas malakas siya kaysa doon sa mga natin na yung mga PCP natin na buo yung receiver. Kagaya nung pakita ko sa inyo, isisingit ko sa video na to yung yung mga picture. Yan, para makita nyo. Etong ganito, yun nga lang, talagang hindi mo na siya mas mapapaiksi. Pero ito medyo paiksi na Hindi mo na siya masyadong papaiksi. Tsaka yung weight niya, mararamdaman mo talaga yung weight niya. Especially pag may scope na to. May scope to kasama, ganda. Cute nung scope niya. Ngayon, masaya naman ako kasi nakita nga yung amo na ito, na to, na nagustuhan niya yung kinalabasan niya, nag-iitsura. Kasi alam niyo naman, doon lang tayo sumasaya. Yung ginawa natin is nagustuhan at mag-i-enjoy naman yung nagpagawa nito. Na sa akin, yung nagre-repair ako, kung mapapansin nyo, sa bawat unit nito, marami akong vlog. Kasi napansin ko yung pangangailangan. Kasi pagkahawak ko pa lang, yung unang-una ko first time ko makahawak ng Predator Pagkatanggap ko pa lang yung unang airgun na yung pinalit sa akin. First time ko yun humawak ng Predator. Nakaka-repair ako yung mga nakarang yung mga PCP talaga na katulad nyo, RTI, ibang mga dito ako parang nakita ko yung pangangailangan talaga nung magre-repair ng ganitong unit. Kasi sa dami nang nakabili niyan dahil magandang tingnan yung unit parang nakakaakit pag makikita mo sa vlog. So kaya doon ako nag-focus ako ng konti dito sa Predator. Yung iba hindi bali na lang hindi bali na lang isipin nyo, isang bagong unit kailangan ipa-upgrade, kailangan i-upgrade. So alam ko naman na since sa dami ng model nito, yung Predator may mini, ito tactical, may H2O pa, alam ko yan meron pang iba. Darating yung ngayon lumalabas na regulated na kung may power plenum yan, kumpleto na, maayos na po yun.
So yun, yung mga nakakuha nung hindi pa kailangan pang i-upgrade, kaya doon ko pinakita kung paano mga upgrade na posible at saka yung available para doon sa mga unit. Yun lang, pahirapan ka lang naman yan pag sa adoption eh. Yun lang naman eh. Pero yung ano yan, common na. Yung regulator, yung tank, common na po na pyesa yan. Kaya yun lang mismong conversion, offset, yan lang naman po eh. Yung power plenum na marami nang nabibili sa market eh. Yun nga lang, yung iba nakita ko, sabi nila may ipamamasin pa daw. Pero at least, ipamasin mo yung konti na lang naman yun. Kasi nakikita ko yung iba, hindi lang pumapasok yung parting dulo. Doon lang sila medyo na hindi pumapasok, hindi sumasagad. So, kailangan pang umasin. So, yun na lang. Pero, andun pa naman yung hindi kagaya nung hindi mo sasabihin na siya ay wala nang pag-asa. Meron na po talaga. Ayan, yung mga airgun na kino-convert from CO2, maging pulido lang naman po yan, maganda na rin, okay na rin kasi let's say maayos yung thread, maayos yung adoption, okay na po yun. May enough na plenum yung mga ganyan, especially yung hammer type na CO2 pa. Pag in-adapt mo yan, ginawa mong PCP yan, nilagyan mo ng adapter yan, yung adapter, yung offset pag nilagyan mo ng ganun yan, kasi PCP function na. Hindi ka lang siya kasing ganda, kasing itsura yung mga inborn na PCP. Pero pagdating sa performance, lalaban na po yan. At nakikita ko nga ngayon yung mga ginagamit sa tiksay, sa fishing. Mga PCP na rin. Na rin, nagaganda na. Dati, nung naglabas ako ng JBC pa yung maker nun. Kasi yung JBC, pulido-pulido mga thread nila. Tapos magaganda yung gawa nila ng mechanism. Siguro lang noon kasi bago pa lumalabas yung mga PCP na magaganda talaga, yung mga high-tech na kagaya ng yung yung mga made in US na PCP, hindi pa nila na-adapt yung power plenum. Pinag-uusapan pa lang yung time na yon. Nung maglabas ako ng PCP na yan sa Tiksay, ayun, madalang pa nila makita yung PCP sa Tiksay. Pero ngayon halos lahat nakikita ko mga naka-PCP na eh. May mga gumagamit pa rin ng CO2 kasi magaan, pero hindi na katulad ng una na para bang may pagka-inosente yung iba pagdating sa PCP. Ngayon hindi na. Pangkaraniwan na sa Tiksay ngayon ginagamit yung PCP kasi mas malakas, mas accurate kasi mas malakas siya eh. Mas malakas siya, unlike sa CO2 na kapag nawala ng araw, medyo nababawasan yung power at saka umuusok. Makapansin nyo, pag umuusok yan, ibig sabihin, hindi, tawag dyan, hindi nadidissolve po yung pagka-liquid niya, kaya kulang sa power. Unlike pag mainit, yung panahon na mataas yung temperature sa paligid, siya, solid na solid yung hangin. Yun, nag-comment na yun. Hindi naman po na iniisip ko na paninira yung sinabi niyo. Naglalabas lang po kayo ng saloobin ninyo. At unawa ko po yung nararamdaman. Kasi galing din tayo sa mahirap. Mahalaga sa atin yung mga bagay na pinag-ipunan natin sa pinagsikapan natin. Pagkatapos ay gano'n yung matatanggap natin. Hindi rin naman po gusto ng seller yan na gano'n yung mga seller, yung mga area na yan. Hindi rin naman po nila gusto na ma-disappoint kayo. Hindi rin naman natin silang masisi na ibenta sa inyo kasi ibinenta sa kanila yon, inangkat nila yung kinuha nila yon para sa gano'n, hindi ho nila kasalanan din yun.
Huwag po kayo magtatampok may ganon, at saka kung nagkamali man kayo, hindi naman yung pagkakamali. Lahat ng pinaghirapan ay meron namang kapalit na magandang bagay yan. Kung sakali na disappoint kayo o ano, hindi po yun ang may mga paraan po tayo dyan na siyempre alam ko mas mura ang unit na to compared do sa ibang mga unit. So yung meron kang buffer, at least nasa iyo na para magastosan mo siya ulit ng konti. Katulad nito, konti lang po yung ano dyan, halos yung labor ko dyan, yung labor ko hindi ko na yan sisingilin. Ang sa akin na lang, kukompute ko na lang dyan yung mga parts na inilagay ko. Kung magkano, nakikita nyo naman yung mga price niyan sa YouTube po, sa Lazada at sa Shopee. Yun na lang po yung kukompute ko. Hindi na po kasama yung labor ko kasi unawa ko talaga yung mga may mga ganitong airgun na nagkaroon ng ganitong unit. Unawa ko yung damdamin na meron na nasa kanila ngayon. Kaya hindi naman po ganun kalaki yung inyong gagastusin sa talaga upgrade lang. Siyempre, yung tank niya, binili niya, maliit yung tank, maliit yung butas. Tapos mabigat. Siyempre, yung papalitan mo na yun. Nabili mo, walang regulator. Siyempre, maglalagay ka ng regulator. Tapos, walang power plenum. Yun, parang in-upgrade mo, maunti-unti mo na siya. Hindi kailangan biglain mo agad. Pero at the same time, habang ginagawa mo yan, nagagamit mo naman. Hindi ka nga lang masyado nag-i-enjoy. Kung wala kang airgun, kundi yan, pinag-ipunan mo, hindi mo pa siya parang tatamarin ka pang gamitin. Kasi nga, hindi wala pa sa ayos. Pero pag once na ayos na yan, ando na. Yung pag-maintain niyan, madali na. Kagaya, makikita nyo pag nag-assemble ako. Yung tamang higpit lang, kamay lang. I-issue yung tamang higpit. Kamay lang na ganyan. Basta hindi lang siya gagalaw, hindi siya makakalas ng kusa. Okay na yun. Para madali rin siyang i-maintain. Pag may hangin naman yan, dugtong yan. Kahit hirap na hirap, hindi mo makakalas yan. Kasi may hangin na siya. Pero pag wala na siyang hangin, madali na. Kung hinigpitan mo siya ng pahigpit ng kamay, madadagdagan lang ng konti yung pwersa mo sa pagkakalas. So, i-maintain mo na siya. Itong ganito, hindi palagi mini-maintain yan. Unless, mapasukan ng, ng dumi. Tapos, umipit dito. Singaw po talaga yun. Mabilis na uubos ang hangin. Siguro, mga 2 days lang sa isang ganyan. Depende kung gaano kalaki yung nakakalang. Mauukit po kasi ang nun, yung pinaka-head ng firing pin niya, yung industrial plastic. Babaon yun doon. Siyempre, nakakalang yun, although nakalapat siya, sisinip yun gusto mga pagitan. Hanggang dito na lang, gabi na.